At narito na po ang mga balita sa oras na ito. Paalala po sa ating mga manonood, ang balita pong ito ay may tema tungkol sa pagpanaw at diskriminasyon na maaaring maging sensitibo para sa ilang mambabasa. Pinoy seafarer nagwagi kontra diskriminasyon sa sahod sa Netherlands, ngunit pumanaw bago makita ang tagumpay. Nagwagi ang isang Filipino seafarer sa kaso ng diskriminasyon sa sahod sa Netherlands matapos paboran ng Netherlands Institute for Human Rights o NIHR ang kanyang reklamo. Sa ruling noong August 18, 2025, kinilala ng NIHR na parehong tumanggap ng mas mababang sahod ang Pilipino at isang Indonesian seafarer kumpara sa mga kasamang Europeo kahit pareho ang trabaho. Batay po sa investigasyon, ang Pilipino na nagtrabaho bilang cook mula 2010 hanggang 2023 ay kumikita lamang ng halos kalahati ng sahod ng European crew. Depensa ng mga ship owner, nakabatay ang pasahod sa country of residence, principal o cost of living sa bansang pinagmula ng marino. Ngunit giit ng NIHR, malinaw itong diskriminasyon batay sa nasyonalidad at lahi. Dagdag pa ng NIHR, walang ebidensyang babagsak ang industriya kung ipatutupad ang pantay na pasahod. Kasi po sa Royal Association of Netherlands Ship Owners, halos kalahati ng 23,502 ng Dutch ships ay Pilipino at Indonesian, kaya malaki ang epekto ng desisyon sa maritime industry. Itinuturing ng labor groups na makasaysayan ng ruling dahil maaari nitong baguhin ang umiiral na sistema ng pasahod para sa mga marino mula sa Asia. Ngunit, bago mailabas ang desisyon, pumanaw ang Filipino seafarer noong May 19, 2025 at sa interview ng Raptor noong 2024, sinabi ng hindi pinangalan ng seafarer na siya ay nagkasakit ng chronic lacunar infarct, isang uri ng stroke na dulot ng pagbabara ng maliit na ugat sa utak noong 2024 habang sakay ng barko. Para sa mga labor advocates, nananatili siyang simbolo ng laban para sa dignidad at katarungan ng mga marino.